Magandang araw po sa inyo. Kamusta na po kayo? Sana nasa maayos po kayong kalagayan. Alam ko po na marami sa ating mga kababayan ngayon dito sa parte ng Metro Manila ang naapektuhan ng bagyo. Hangad ko po at panalangin ko sa inyo na may ayos niyo po ang lahat sa inyong mga bahay at mga kabuhayan. Ganun din, kung ikaw ay humaharap sa pagsubok, kung ikaw ay mayroong pinagdadaanan, pampamilya, trabaho, o pag-ibig, kahit na pinansyal, isasama ko po kayo sa aking panalangin sa araw na ito. At hangad ko na sama-sama nating harapin ang ating mga pinagdadaanan sa buhay ng may pananampalataya at kumakapit sa Diyos. Ngayong araw na ito, pakinggan natin ang salita ng Diyos at pagnilayan natin ang aral na nais niyang ituro sa atin. Our gospel today is taken from St. Matthew. Jesus proposed a parable to the crowds. The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat and went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, "Master, did you not sow good seeds in your field? Where have the weeds come from?" He answered, "An enemy has done this." His slaves said to him, "Do you want us to go and pull them up?" He replied, "No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then, at harvest time, I will say to the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn." The Gospel of the Lord. We heard again the parable of the sower. For 3 days, Jesus has been using this parable to raise his point and teach his lesson. If you could still remember the first time that he used this parable, the focus was on the seeds. The second time that he used this parable, the focus was on the different types of the soil. While this time, Jesus is focusing the parable to the wheat and weeds. Wheat and weeds. Sa ating Pilipino na mahilig sa mga soap opera o teleserye, hindi kumpleto ang kwento kapag bida lang. Kailangan merong kontrabida. You see the analogy? This is similar to what Jesus is trying to point out in his parable. The wheat and the weeds. Parang may bida at kontrabida. In the story of the parable, Jesus allowed the wheat to grow with the weeds. Anyway, in the end, during harvest, they will be separated. As Jesus said, all the weeds will be collected for burning, while the wheat will be taken into the barn. Alam niyo po, ang mga weeds, halaman din sila. Uri sila ng halaman, yun nga lang, ito'y klase ng halaman na pumipigil sa paglago ng mga mabubuting halaman o mabubuting usbong. Kaya, nakita ko, sa analogy ni Jesus, sa kwento ni Jesus, parehas niyang pinapatubo ang dalawa. Parehas sa pilalalago. Kung isipin natin, bakit hinahayaan ang mga masasama? Bakit hinahayaan ang mga masasama na magpatuloy? It's just the same as the analogy of Jesus. Anyway,
in the end, there will be a harvest time. May pag-aani, may paghihiwalay, may itatabi, at mayroong susunugin. Siguro sa konteksto nating mga tao, hinahayaan ni Jesus na patuloy pa rin mabuhay ang mga masasama o pwedeng sabihin natin mga pumipigil sa paglago ng mga mabubuti. Hinahayaan niya dahil baka sakaling sila'y magbago. Pwede pang magbago. Kung ikaw ay masama, kung ikaw ay nagawa ng kasamaan, pwede ka pang magbago. Hindi pa huli ang lahat. You still have a chance. And that is our difference from being a weed and being bad. Tayong tao, may pagkakataon pa tayong magbago. Siguro yung weeds, wala na. Because that is their purpose. To prevent the good wheat to grow. Pero tayo minsan-minsan nakakagawa ng masama, pwede pa tayong magbago. Binibigyan tayo ng pagkakataon ni Jesus na magbago. Minsan man tayo nagkakamali, minsan man tayo nagkakasala, hinahayaan tayo ni Jesus na magbago. Pero sa mga mabubuti naman na humaharap sa mga weeds ng kanilang buhay o yung mga taong pumipigil sa kanilang paglago, huwag mo silang pansinin. Patuloy lang sa paglago, pigilan ka man nila, hadlangan ka man nila, ikaw ay mabuti. At ang mabuti, kailanman, hindi pwedeng maging masama. Hindi magiging masama. Like a wheat, it cannot be a weed. So, if you're a good person, and there is someone stopping you, preventing you from growing, prospering, or being successful, continue to be good as you are. Anyway, in the end, there will be a harvest time. Alam niyo po, nung ako'y bagong pare, ako'y na-assign sa aking unang parokya, kung may kukwento ko lamang, meron isang doon parokyano na para bang pinipigilan ako. Para bang lagi siyang nakakontra sa akin. Para bang lagi niya akong ginigit-git sa tuwing merong meeting. Lagi siyang nakakontra. Lagi siyang nakatutol. Napakiramdam ko, kinakalaban ako. Pakiramdam ko, napipigilan ako. Pero, lagi kong binabalikan itong aral na ito. Itong aral na ito na kailanman ang mabuti hindi pwede maging masama. Kung hangad ko ang kabutihan, hindi ko kailangang gumawa ng masama para labanan ang isang masama. Ika nga, sa huli, may harvest time. May harvest time. At alam niyo po, nanahimik lang ako at sinubukan lang talaga na gawin pa rin kung anong tama't mabuti. Sa huli, yung tao na yon nagbago. Nagbago ang tono, nagbago ang pakikitungo sa akin. Kasi siguro nakita niya na kabutihan lang din naman ang hangad ko para sa parokya. Magandang proyekto lang naman ang hangad ko para sa kanilang lahat. And from there, we became friends. Naging maayos ang aming relasyon. Siguro, ganun lang talaga. Kung may mga pagkakataon tayong nasusubok sa mga ganitong klase ng tao, hindi dahilan yon para ikaw din ay maging katulad niya, masama. Bagus, pagpatuloy mo ang ginagawa mong mabuti, dahil sa huli, merong anihan, merong paghihiwalay na mangyayari. Nais kong marinig naman ang iyong kwento. Nais kong marinig yung kwento ninyo na minsan napigilan din, minsan kinalaban din. Gusto kong marinig anong ginawa ninyo. Paano nyo hinarap? Ano ang naging pagtugon ninyo sa pagkontra sa inyo? Nais kong marinig yon. At
gusto ko rin ma-inspire sa inyong mga kwento. Muli po, maraming salamat po. And this will be my last reflection with you. Dahil bukas, pabalik na po ako sa pagdiriwang ng banal na misa. At dito na rin po nagtatapos ang retreat namin mga pare. Sa pagbalik ko po sa parokya, excited ako na muling makabalik sa ministry at pagmimisa at makapagbahagi pa sa inyo ng magagandang pagninilay at reflections. Muli, maraming salamat po sa pakikitunghay sa akin at pagsubaybay sa pang-araw-araw nating pagninilay. Pagpalain kayo ng Diyos at lagi po kayo mag-iingat.